Hello, Cancer, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have So. So, planning, setting intentions, optimism. So, looks like ang iba sa inyo at this time is setting new intentions to work on for another year or so. Okay? Kadalasan, kapag tayo'y nagsiset ng new intentions that lasts for like a year, yung parang short-term goal natin na gusto nating ma-achieve yung isang bagay, within a year. No? Normally, ano yan during birthdays natin, no? Birthday season. Kapag papasok ang birthday season, kadalasan doon tayo nagse-set ng new intentions. But for some of you sa ngayon, you are setting new intentions. So, mayroon maganda din, no, kapag nagse-set din tayo ng intentions kasi ito yung parang nag-i-inspire sa atin, nagmo-motivate sa atin na to achieve something. Diba? Yung parang yun ang nagiging natin, fuel para mag-extra effort para merong tayong ma-achieve sa buhay. So, maybe ngayon you are already planning. Siguro, yun, nagdidiskarte na kayo, nagpaplano na kayo kung ano yung mga steps na gagawin ninyo uh, to get to what you want to achieve sa buhay. No? So, that's good. So, we have harvest. Wow. So, yung determinasyon ninyo, hard work ninyo, na pinut out ninyo into something, no? Ngayon, maaaring yan ay makuha mo na, ma-achieve mo na, yung ganon. So, your hard work and your determination, your dedication na binuhos ninyo sa inyong trabaho or career or business, eto na harvest time nyo na. Makukuha mo na yung premium mo, makukuha mo na yung fruit of your labor. So, this is good. Maaaring magkakaroon ka na ng maraming pera. Diba? That could be your ROI. No? Abundance, prosperity, maaaring will come your way. So, we have mushroom energy, recycling, and breakdown problems. Baka ang iba sa inyo din, for some of you, baka merong pinagdadaanan na problema. Baka merong dadaan ng mga challenges sa buhay. And ang advice sa iyo ng spirit dito is to break down your problems. Kasi kung kunyari, titignan ninyo, hahanapin ninyo yung solution for the problem like as a whole, pwedeng mahirapan, no, ang iba sa inyong dumiskarte or mag-isip ng solusyon. But if you're going to break down the problem, titignan ninyo ano yung possible na cause ng problema. Diba? Tapos, kasi kunyari, nag-grow, nagbabranch out yung problema. So, tapos kung pagsasabay-sabayin ninyong isipin kung ano yung solusyon na gagawin ninyo sa lahat ng yan, so pwedeng matagalan kayo, mahirapan kayo maghanap ng solusyon. But if you're going to break it down, no, ano yung pinakaugat ng problema, ano yung sino mga taong involved, ano yung mga nangyari after that, diba? So, kung isa-isahin ninyo yon at ita-target ninyo one by one, area by area, so siguro mas mabilis din yung mahahanapan ng solusyon, hindi ba? So, that's just, parang ano yan sa inyo, advice, no? Na pwede ninyong i-consider sa ganung pamamaraan ninyo gagawin ang pag-target, no, sa solusyon sa kung ano man ang problema pinagdadaanan.
So, we have fork in the road. Ayan. So, maaari ng iba sa inyo rito is in the middle of making a decision. Some of you siguro, you are in the middle of making a decision, no? Pero, yun nga, baka hindi pa ninyo naisip kung ano yung magiging decision ninyo. Maaaring naguguluhan, maaaring siguro marami kayong impormasyon hawak, no, or alam, kaya mas lalo tuloy kayo nahihirapan magdesisyon, no, kasi marami sigurong options, marami kayong choices, maraming basis, iba-iba, kaya you are in the fork in the road energy. So mas maganda if you are going to do some kind of siguro pagninilay-nilay, pagmumuni-muni, malaking tulong yon na magkaroon ka ng direksyon, malaking tulong yon na magkaroon ka ng clarity of thought, no? So, what else? We have breathe. Ayan, take a breather, no? Ito na yon. Ito na yung kailangan ninyong gawin. Kasi kung like kayo may ginagawa, you're busy doing things, like ka may kausap, like ka may ginagawa. So, syempre, yung focus mo na doon sa kausap mo or sa ginagawa mo. But if you're going to give yourself time to step back muna sa kung ano man pinagkakabalahan mo, makakapag-focus ka sa sarili mo, makakapakinig ka sa soul mo, makakapag-tune in ka sa puso mo, sa sarili mo, makakapakinig ka sa intuition mo, 'di ba? So, yun, makakatulong yun na magkaroon ka ng direksyon, magkaroon ka ng malinaw na kaisipan at maiisip mo din, no, kung ano yung kailangan mong gawin, maiisip mo din kung ano yung best na direksyon na tatahakin mo, at saka makakapagpahinga ka, 'di ba? At the same time, makakapag-rejuvenate ka, makakapag-recharge ka. At kasi kapag pagod ka din, 'di ba? Pagod ang isip, pagod ang katawan, 'di ba? Mahirap din na magdesisyon, mahirap din na mag-isip kasi may iba pang nagba-bother sa'yo. Pero kung relaxed ka, 'no, chill ka lang, naka-relax ka, so mas magaan ang pakiramdam, mas makakatulong, no, na magkaroon ng linaw ang iyong isipan. So we have go the distance, malayo nga iniisip ng iba sa inyo, Cancer. Pupuwede na yung iniisip ninyo rito, ang layo na nararating, ang dami ng idea, pero siguro sa dami, 'no, ng laman ng isip mo kaya mas lalo kayong naguguluhan, sa dami ng iniisip mo, kaya tuloy yun, hindi ka rin na makapag-isip ng mabuti, hindi ka rin makapag-isip ng maayos, 'di ba? Kasi pupuwedeng nagpaplano ka din, nagdedesisyon, maaaring you're also setting intentions, mga gano'n, 'di ba? Kasi meron kang gano'n. So, baka halo-halo, yung laman ng isip mo. Kaya might as well, get back to your core muna, get back to your center para makapag-focus ka kung ano talaga yung uunahin mo, kung ano yung dapat na i-prioritize mo. Okay? So, what else? Tignan natin kung ano pa ang ganap for Cancer, ano pa ang mga messages, energy surrounding you. So, we have justice. Yan. So, baka ang iba sa inyo dito, isa pa sa gumugulo siguro sa isip mo kasi baka meron kang pinaglalaban, meron kang inaasikasong siguro kaso, complaints, mga ganon. Baka ang iba sa inyo, baka may divorce, may annulment, separation, mga ganyang inaasikaso. Siguro meron din kayong mga nirereklamo. Baka meron kayong nirereklamo sa kung saan mga institusyon, barangay, mga ganyan, munisipyo. Pupuwedeng yun din, inaasikaso ninyo yun, 'di ba? So, maaaring gano'n. Um, but kung may gano'n mga sitwasyon kayo, when the justice card comes in, sa reading, this signifies a win, So, may tsansa ka na ipanalo mo kung ano man ang pinaglalaban mo. May tsansa ka na makuha mo kung ano yung deserve mo dito, you know? So, what else? We have Page of Cups. Ayan. So, mayroong balita, no, na paparating. And this is something na pwedeng makapagpasaya sa'yo, maka-excite sa'yo, makadagdag ng
positivity sa inyo. You know, this is good news na paparating. And it could be in any area of life, depende yan sa inyong sitwasyon. So, yun, magpakatatag ka lang, tibayan mo ang inyong loob. Okay? Lalo-lalo na kung dito sa may mga problema sa inyo. Lakasin mo lang ang inyong loob, kaya mo yan. Okay? Una-una, lahat tayo, we are all um, given courage, bravery, and strength. Minsan lang, hindi lang natin yan pinapansin. Minsan hindi natin yan binubuhay, no, sa dibdib natin. Kaya minsan nawawalan tayo ng tiwala sa sarili, na panghihinaan ng loob. Pero paalala ito sa inyo na lakasan mo ang inyong loob, yun ang isa sa mga key ingredient kung papaano ninyo mapagtatagumpayan ang mga problema ninyo. Okay? Lakasan mo ang inyong loob, isipin mo na kaya mo yan, at hindi ibibigay sa iyo ng divine kung ano man ang problema na hindi mo kakayanin. Alright? Kaya laban lang. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.